hapon, Pilipinas. Live ngayong 3:06 ng hapon si Harry Bayona para sa Panahon TV Express. Patuloy nga po sa paglakas itong si Bagyong Jolina at ngayon isa nang ganap na tropical storm. As of 10 a.m., huli itong namataan 450 kilometers west ng Subic, Zambales at taglay ang lakas ng hangin na 65 kilometers per hour at pagbugso na aabot sa 80 kilometers per hour. Samantala, hindi pa man umaalis ng bansa si Bagyong Jolina, ay may panibagong low pressure area na namang nabuo sa loob ng ating PAR. Huli po itong namataan 210 kilometers east ng Verac, Catanduanes. And sa ngayon mga kabayan, wala pa namang ibang datos hinggil dito kaya manatiling nakatutok dito sa Panahon TV Express dahil patuloy nating i-monitor ang nasabing sama ng panahon. And given the SEDA weather disturbances na umiiral sa ating bansa, mahalagang malaman ang aasahang lagay ng panahon in the next 3 days na siyang hatid sa atin ang 3-day weather forecast ng Pag-asa. Simulan po natin sa Baguio, magiging maulan ang ating panahon bukas pero gaganda ang lagay ng ating weather pagsapit ng Biyernes at Sabado. Dito naman sa atin sa Metro Manila, rain showers or thunderstorms ang ating mararanasan bukas pero pagsapit ng Friday at Saturday, fair weather naman ang ating mararanasan. Moving over sa Metro Cebu, gloomy weather nga po ang ating mararanasan bukas dyan dahil magiging maulan pero gaganda ang lagay ng ating panahon pagsapit ng Biyernes at Sabado. Sa Metro Davao naman po, partly cloudy skies ang mararanasan dyan bukas hanggang sa araw ng Biyernes at paghandaan po ang araw ng Sabado dahil magiging maulan po yan. And finally, sa Zamboanga, fair weather po ang ating mararanasan dyan bukas. Magpapatuloy ang magandang panahon hanggang sa araw po yan ng Sabado. At yan nga po ang aasahang lagay ng panahon sa susunod na 3 araw, hatid yan sa atin ng Pag-asa. Magbabalik ang Panahon TV Express makalipas ang sampalala. Teng, ang package. Ma'am, sabi ng Air 21 on the road na. Ano, Teng? Ang package. Ma'am, sabi ng Air 21 na receive na. Okay. Very good. Basta padala, sagot ka ng Air 21. May real-time delivery updates via text para worry-free ka. Teng, ang package, napadala mo na? Yes, ma'am, sa Air 21. Sa Air 21, sagot ko, padala mo! At mga kababayan, kung hindi nyo na itatanong, ang inyong lingkod na si Weatherman, nasa lahi po namin yung malabong mata. Kayo po mga kababayan, bago pa man labong inyong paningin, dapat patingnan nyo po yan. Kung kaya't panoorin po yan sa tamang oras. Napakahalaga ng ating mga mata, kaya naman dapat inaalagaan ng mga ito. Inirerekomenda ng Department of Health ang pagpapacheck up ng mga mata kada taon. Pati sa mga bata, dapat ding isagawa ang regular eye check-up simula sa ika-6 nilang buwan. Dapat itong sundan kapag 3 taong gulang na sila nang sa gayon, malaman agad ang mga posibleng problema sa mata at maagapan ang mga ito. Ang mga eskwelahan nagsasagawa rin ng visual activity mula preschool level. Makakatulong rin itong malaman kaagad kung may problema sa mata ang mga bata. Hindi kinakailangang may nararamdamang panlalabo ng mata bago magpa-check up. Dapat regular itong ginagawa upang mapanatili ang kalusugan ng mga mata. Sa check-up, hindi lang ang mga simpleng visual check exam na ginagamitan ng eye chart ang ginagawa. May mga test din para masuri ang neurological function at kondisyon ng mga external at internal eye structure para malaman kung kinakailangan ng magsalamin ang pasyente. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! At iyan po muna ang latest mula rito sa Pag-asa DOST at your service ang inyong weatherman, Harry Bayona para sa Panahon TV Express.